Thank you. We put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Today we contemplate on the glorious mysteries. The first glorious mystery is the resurrection of Jesus Christ. We offer this first decade for the protection of the first responders, doctors and nurses who care for those made critically ill by coronavirus, for wisdom and guidance on those scientists, researchers, and seeking vaccines and rapid testing platforms. Our Lady, help of Christians, intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The second glorious mystery is the ascension of Jesus to heaven. We offer this second decade for a full and speedy recovery for those suffering from the coronavirus, for protection of their family members, and all those who are at risk of getting or transmitting the virus. Our Lady, help of Christians, Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The third glorious mystery is the coming of the Holy Spirit. We offer this third decade for God's abundant mercy on the souls of those who have died from coronavirus, for strength and consolation for their grieving families. Our Lady, help of Christians, Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my My Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption of Mary into heaven. We offer this fourth decade for protection of those who are most vulnerable to coronavirus, the elderly, those with compromised immune systems, those who have been traveling abroad, those who are in quarantine. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of Mary. We offer this fifth decade for an expedient halt to the spread of the virus, for churches and schools to be reopened, and for the people to be able to return to their normal daily activities with a deepened faith and love for God, and for all the intentions offered in this rosary. Our Lady, help of Christians, Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary,
we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. Prayer to Blessed Virgin Mary during COVID-19. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who at the foot of the cross were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide so that, as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father and to do what Jesus tells us. For that he took upon himself our suffering and burdened himself with our sorrows to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. And may the blessing of the Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-live stream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz, Paris. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon ng mga awit sa loob ng banal na misa. Isama natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Misa pasasalamat ni Nalat family, Laya and Imelda Victoria, Ronald Flores and family, Valbuena family, Falcon family, Cora and Toti Mangubat and family, Lawrence Vincent, Pangan family, Sevilla family, Christian and Aramay Cruz, Ruiz family. Para sa espesyal na intensyon ni na Esther Hison, Rafael Hison Jr., Lilian Hison, DMJVI, Abilin Mendez, MVSR, ICB, Christine May Falcon, Anthony Perez, Go family, Wilson family, Jet Yap, Cup Victor Bernardo and family, Sevilla family, Kibungi family, Mary Caroline Go, Mimi Bautil, Temporal family. Para sa kagalingan ni na Rodolfo Angeles, Allen Carbre Agassia, CKO, Georgette Chanson, Dina Baltasar, Raymond Tan, Rosana Tambangan, VGKE, SG, Nori Mayuga, Baltasar family, Dasky Victoria, Moises Serrano, Victorina de los Santos, Abdo Yasbek, Jenny, Quadra family, De Ocampo family, Teresita Dulay. Para sa mga kaluluwa ni na Charlene Lat, Aristeo Sr. and Laura Lat, Antonio, Lilia and Lourdes de Leon, Crisanto de Matatak, Oscar Parto, Cesar Luna, Brian Cheng, Altea Jacob, Antonio and Josepa Perez, Pacifico, Lara Jane Cruz, Anastasio Yap Jr., Crispin Reyes Santiago, Remedios, Pedro Sr., Tomasita, Pedro, Isabelo, Isidora, Jimeniano, Gomercindo de los Reyes, Basilio Diego Sr., Carlos Umpa, Clemencita Ejera, Marichu Maceda, Wilfredo Torres, Crisanta Calilong, Junicio Ching,
Lita Ching, Mario and Erlinda Soriano, Francis Xavier Maria Zeta, Severa Balitaan Panopio, Remedios Misa, Marvina Liban, Candidad Sena, Jonathan Chon, Edgardo Cruz, Alfonso de la Vega, Raymond Miñano, Elsa Panaca, Pilar Marcrojo, Josefina Evio, Esmeralda Dayaw, Rafael and Faustina Sevilla, Rodelio Hunsay, Beatriz Orqueta, Wilfredo Balagot, Dominga Cuadra, Rolando Casas, Filipina Llanes Racho, Arsenio Vianzon, Marcelo Ascanio Jr., Potenciana Ampil, Minerva Luis, Valencia, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsiluhod po para sa Oratio Imparata. Makapangyarihan at magmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyong upang ihilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makaptanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. 2021 year of Missio Adventist Mission Prayer. God, our loving Father, you sent your Son into the world to proclaim the good news of salvation to all, to sinners, the poor, oppressed, the sick, the abandoned and neglected. He gave his life on the cross for us and rose again to new life, to redeem us and reconcile us with you. You sent your Holy Spirit to the apostles to continue the work of your Son and to lead all to salvation. We thank you, Father, for bringing us from darkness into light through your loving plan. 500 years ago, missionaries came to our land to proclaim the gospel of Jesus, your Son, to our ancestors, that made us your people and the church. The gift of faith has accompanied us through both darkness and light, defeats and victories of our history as your people. Our faith has become for us true light that shines in the darkness. Renew in us the grace of your Spirit that impels us to be witnesses of Jesus, your Son, to a world broken by greed, violence, injustice, sickness, and suffering. May our faith bring us to unity as your children, to care for all and love one another. May the Holy Spirit empower us to be proclaimers of the good news to our brothers and sisters in Asia,
and to all nations. Give us the sincere design to help others to come to faith in the Lord Jesus, to share in your joy and life. May the Blessed Virgin, may the Blessed Mother, the star of evangelization, accompany us and pray for us as we live and share our faith with others. May our strong love and devotion to her as our mahal na ina form us to be true disciples and witnesses of Jesus to all, always ready to be sent and to be obedient of whatever Jesus asked of us. We ask this through Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Magsitayo po para sa Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon po ay ang ikalawang linggo ng Abiento. Ang tema ng ating pagdiriwang ay ang mabisang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Tayo ay nagdiriwang ng ikalawang linggo sa banal na panahon ng pagdating ng Panginoon. Ano nga kaya ang pinakamabisang paraan para makapaghanda sa pagdating ng Panginoon? Nakatuon kay Juan Bautista ang ating mga pagbasa. Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang. Dininig ang kanyang tinig ng marami dahil sa siya ay talagang kapanipaniwala. Tatlong katangian niya ang lumilitaw. Ang una ay ang kanyang payak na pamumuhay. Hinabing balahibo ng kamelyo lamang ang kanyang damit at balang at pulot-putyukan lamang ang kanyang pagkain. Ang ikalawa ay ang kanyang mapagkababaan. Inamin niyang siya ay tagapaghanda lamang ng daraanan ng isang higit na dakila kaysa kanya. Ang ikatlo ay ang kanyang tapang. Mahirap tanggapin ang kanyang pahatid. Kailangang tuwirin ng mga tao ang kanilang mga landas. Subalit, ipinahayag pa rin niya ito ng walang takot. Matularan nawa natin si Juan Bautista para tayo rin ay maging handang sumalubong sa Panginoon sa kanyang pagdating sa ating buhay.
Ang pagdiriwang nito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Candido Byron Jr., ECJ. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng Adbyento. Ialay natin sa Panginoon lahat ng mga kahilingan sa misang ito at ganun din naman ang ating mga personal na mga panalangin at kahilingan. At lalong-lalo na, hilingin natin sa Diyos na naway basbasan niya ang ating paghahanda na siyang paanyaya sa atin nitong panahon ng Adbyento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang nagsugo kay Juan upang ihanda ang daraanan ng kanyang anak at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay tinatawag ng Diyos na maghanda para sa pagdating ng manunubos. Para sa ating kawalan ng sigasig na dinggin ang paghatid ni Juan Bautista, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Ipinahayag ni Propeta Isaías ang paghahandang gagawin ng Diyos para sa pagdating ng manunubos. Siya ay magsusugo ng sisigaw sa ilang upang maitawid at gawing patag ang kanyang daraanan. Makiisa nawa tayo kay Juan Bautista sa masigasig na paghahanda ng daraanan ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. At nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Hinihimok ni San Pedro ang mga Kristiyanong maging tunay na handa sa pagdating ng Panginoon. Lingid sa ating kaalaman kung kailan ito magaganap, ngunit ito ay hindi dapat katakutan. Sa halip, dapat itong abangan ng may pananabik. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat
na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudiya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkain, balang at puluputyukan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay sinindihan na natin ang ikalawang kandila ng Adbyento, simbolo ng pag-ibig ng ating Panginoon, no? Ang pag-ibig ng Diyos. No? Pinapaalala sa atin ang pagpaparito ng Panginoon ay nang dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Naalala ko po, noong bata pa po ako, siguro maging karanasan nyo rin, no? Pag mga ganitong panahon, excited na po tayo sa Pasko. No? Nung bata pa po ako, no, nai-excite ako dahil nga pag Pasko, may natatanggap tayong regalo. No, regalo mula sa mga ninong at ninang, regalo galing sa mga magulang o sa mga tito o tita. Kaya nakaka-excite pag Pasko. At naalala ko po ang isang kwento ng isang bata. No, pumunta po siya sa bahay ng kanyang ninong. Kasi nga, Pasko na. Kaya pagkarating niya sa bahay ng kanyang ninong, sinabi niya sa kanyang ninong, "Ninong, Pasko na." Sabi, parang ibig pahiwatig ng bata, no, alam na. May ibibigay ka sa akin. May utang ka po. Pero nagkataon po na kapos si Ninong. Wala siyang maibigay. Kaya ang ginawa po ni Ninong, tinanong niya ang bata, "Anak, kailan ang birthday mo?" Sabi ng bata, "Sa March pa po, Ninong." Sa Pasko, kaninong birthday yan?" "Kay Papa Jesus po, Ninong." Hindi pala birthday mo yan. Bakit ikaw ang nanghihingi? Dapat si Papa Jesus yung manghihingi, no? Hindi ikaw. Nakalusot din si Ninong. Buti na lang hindi po siya ang ninong ko. Totoo nga naman, no, mga kapatid, ang Pasko ay tungkol sa pagpaparito ng ating Panginoon, birthday ng ating Panginoong Hesus. No? Dapat tayo ang magbigay sa Kanya. Tayo ang magre-regalo sa Kanya. Pero sa palagay ninyo, kung magbibigay tayo ng regalo sa Kanya, o manghihingi na ang Panginoon sa atin ng regalo sa atin, ano kaya ang maaari nating ibigay? O ano kaya ang ibig ng ating Panginoon na ibigay natin sa Kanya? No, usually, yun naman, no, pag magbibigay tayo ng regalo, iniisip natin kung magugustuhan ba sa binibigyan natin. No? At iisipin natin, ano kaya ang gusto o ibig ng ating Panginoon? Alam ninyo, wala naman pong ibang hinahangad ang ating Panginoon, kundi ang ating kabutihan at ang ating kaligtasan. Kaya nga po, kung manghihingi man ng regalo ang Panginoon, kung may ibig man siya sa atin, ay walang iba po, kundi ang ating mga sarili. Ang ating mga sariling nagsipaghanda, naghahanda sa Kanyang muling pagpaparito. Kaya nga po, no, itong Adbyento ay tungkol sa paghahanda, no, paghahanda sa muling pagpaparito ng ating Panginoon. At paano po tayo maghahanda? At ito po yung tema ng ating mga pagbasa. No? Ang ating mga pagbasa ngayon ay nakatuon kay Juan Bautista, no? Ang tagapaghanda sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesus. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, no, nagpahayag si Propeta Isaias tungkol sa paghahanda ng Diyos para sa Kanyang ipapadalang manunubos para sa ating lahat. At paano po inihanda ng ating Diyos? No? Ang sinabi ni Propeta Isaias, magpapadala siya ng tagapaghanda.
magpapadala siya ng tagapaghanda sa pagpaparito ng manunubos. At ito nga sa ating ebanghelyo, kinumpirma po kung sino itong tagapaghanda na tinutukoy ni Propeta Isaias. Walang iba kundi si Juan Bautista. Mulat sa simula ay talagang inihanda na si Juan Bautista sa plano ng Diyos. Kung naalala niyo po ang kwento ng kanyang ina na si Elizabeth, siya po ay matanda na at baog pa. Kaya napaka-imposibleng magkaroon siya ng anak. Kaya nga, ang kanyang pagdadalang tao ay tanda ng plano ng Diyos. Talagang planado ng Diyos ang kanyang pagdadalang tao na si Juan ang siyang magiging tagapaghanda sa pagpaparito ng ating Panginoon. At paano tayo inihanda ni Juan Bautista? Ano po ang ginawa ni Juan Bautista? Sinabi sa ating ebanghelyo, siya ay nangaral at naminyag. At ano po ang kanyang ipinangaral? Ang kanyang ipinangaral ay tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At ang magpapabinyag, ang kanyang ginawang binyag ay tanda na ang tao ay nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Bakit kailangan ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan? Dahil nga po, ang kasalanan ay nagpapabulag sa atin. Ang kasalanan ay, kung tayo ay nasa estado ng kasalanan, wala po tayong nakikita. Kaya nga po sa mga Hudyo, pag ang tao ay ipinanganak na bulag, para sa kanila, naniniwala silang may nagawang kasalanan ang kanilang mga magulang. O kaya ang tao ay nabulag, para sa mga Hudyo siguro, ang paniniwala nila, may kasalanan siyang nagawa. At ganoon din naman, ang koneksyon ng kasalanan at pagkabulag. Pag tayo ay nasa estado ng kasalanan, nandun yung spiritual blindness. Pagkabulag natin na hindi natin makita ang Diyos. At ganoon din naman, hindi natin makikita ang Diyos sa presensya ng ating kapwa. Halimbawa, kung tayo ay nagiging madamot, tayo ay nagiging greedy, hindi natin nakikita ang ating kapwa sa kanilang pangangailangan. Wala tayong ibang nakikita, kundi ang ating mga sarili. Mga kapatid, ngayon po ay hindi na natin kasama ang Diyos physically. Pero ang Diyos ay nasa ating puso at isipan. Kasama natin siya. Pero mga kapatid, kung tayo ay nasa kasalanan, ang kasalanan ay nagpapalimot sa atin, sa kanyang alaala. Nagpapalimot sa atin na siya ay nasa ating puso at isipan. Ini-erase natin siya sa ating alaala. Hindi ayaw natin siyang makita at marinig. Kaya po ito po ang napakahalaga ng paghahanda, ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Unang-una, upang maaalala natin siyang lagi. Upang nang sa gayoy marinig at makita natin siya na nasa ating puso at isipan. At pangalawa, upang makita natin siya sa presensya ng ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, sa tuwing pinapakain ninyo ang nagugutom, ako mismo ang inyong pinapakain. Sa tuwing pinapainom ninyo ang nauuhaw, ako mismo ang inyong pinapainom. Sa tuwing dinadalaw ninyo ang may sakit, ako mismo ang inyong dinadalaw. Kaya nga, pag mayroon tayong pure na puso, pure heart, ay makikita natin ang presensya ng Diyos sa ating kapwa. At pangatlo po, pag tayo ay nagsisisi at nagtalikod sa ating mga kasalanan, masisilayan natin ang muling pagpaparito ng Panginoon.
kung walang pagsisisi at walang pagtalikod, walang pagbabalik loob sa Kanya, darating siyang hindi natin nakikita. Darating siya na hindi natin siya masisilayan. Ito po ang kahalagahan ng paghahanda. No? Naalala ko po, one time, no, may isang ina, dala-dala ang isang bata papunta sa office. At itong bata na ito ay may dalang alkansya. At pinaabot niya yung alkansyan niya sa office. At ang sabi ng ina, gusto niyang tumulong sa feeding program. Kaya ipinadala niya yung kanyang alkansya bilang kanyang tulong. Alam niyo, nakakatuwa. No? Batang-bata, pero may pure na puso. No? Na nakikita niya ang Diyos sa kanyang isip at puso. Nakikita niya ang Diyos sa kanyang kapwa. Ito ang kahalagahan ng magkaroon tayo ng malinis na puso. Walang bahid ng kasalanan. Kaya nga po ang 4 na linggo ng Adbyento ay tinutulungan po tayong makapagsisi at makapagtalikod sa ating mga kasalanan. Sabi nga ni San Pedro, no, sa ating 2nd pagbasa, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ano po ang pangakong iyon? No? Ang kanyang muling pagpaparito. Hindi pa niya tinutupad alang-alang sa atin nang sa gayoy mabigyan tayo ng pagkakataon. No? Sabi nga ni San Pedro, no, ang 1,000 araw ay isang araw lamang sa Diyos. No, ang sinasabi nating napakatagal naman, no, dumating ang Panginoon. No, alalahanin po natin, no, ang oras natin ay hindi oras ng Diyos. Ang kanyang oras ay walang hangganan. Kaya tayo na nagmamadali lagi. Pero yung sinasabi nating matagal ay tanda ng habag at awa ng Diyos sa atin, upang nang sa gayoy mabigyan tayo ng pagkakataong makapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, no, sana wag natin sayangin ang pagkakataong binigay sa atin ng ating Panginoon. Patagin natin, ituwid natin ang kanyang daan upang nang sa gayoy masilayan natin siya. Maririnig at makikita natin siya sa ating puso't isipan, sa ating kapwa, at lalong-lalo na sa kanyang muling pagpaparito sa huling panahon. Siya nawa. Baguhin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maghanda para sa pagdating ng manunubos. Sa ating pagsunod sa halimbawa ni Juan Bautista, ay maging maganda nawa ang ating pagsalubong sa Panginoon. Ang ating sasambitin ay, Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapasa kanila ang pagpapakumbaba ni Juan Bautista upang maging mabisa ang kanilang pangangalaga sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matularan nila ang payak na pamumuhay ni Juan Bautista at nang maihanda nila ang isang tuwid at patag na daraanan ng manunubos patungo sa bawat tahanan ng ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sagpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang ang kanilang pagsisikap ay gantimpalaan ng Diyos ng pagdating ng manunubos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng Kristiyano sa ating bayan, upang sa ating paghahanda para sa ika-500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalong sumidhi ang ating sigasig na salubungin si Jesucristo sa kanyang pagdating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa panahong ito ng pagdating ng Panginoon ay maging tunay na matapang tayo sa pagtutuwid at pagpapatag ng daraanan ng manunubos sa harap ng mga hirap at hamong pumapaligid sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at lahat ng mga kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoong nagsugo kay Juan Bautista, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos na aming Ama, isinugo mo si Juan Bautista upang maghanda ng isang bayang sabik sa pagdating ng manunubos. Ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong banal na Espiritu upang mapasa amin ang pagpapakumbaba, payak na pamumuhay, at tapang na aming kinakailangan para sa magandang pagsalubong sa iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiriwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya't bilang pasasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkakasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo kami sa pananampalataya at pag-ibig, ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Roberto, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus na tawagin ang Diyos na ating Ama, kaya lakas loob na yung sambitin siya. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paramaang sakramental, pumarto ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay narito na at buong puso akong nakikiisa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Novena Prayer to the Immaculate Conception. Prayer for the 8th day, O Blessed Virgin, my intercessor and benefactress before the throne of God. Now that the end of this novena is near, I implore and ask you that your most holy will be realized in my life. I truly repent all of my sins, and I will confess them all that I may become worthy of your graces, especially the grace to be with you in heaven forever. Through your intercession, O Mother, may I always obey the laws of God and of Mother Church. Through Jesus Christ our Lord. Amen. O Mary Immaculate, Lily of Purity, from the very first moment of your conception, you were filled with grace. I thank the Most Holy Trinity for having imparted to you sublime favors, such as bestowal on you of this great honor, and I prostrate myself before you to beg a share of your graces. To you, O Blessed Mother, I recommend myself, and I ask you to protect me against the dangers of body and soul, most especially from the temptations against purity. Do not forsake me, Blessed Mother, because my salvation might be in peril if you would not protect me. I pledge to keep myself in a life of grace by imitating your virtues, and also through your glorious Immaculate Conception. I humbly implore you to grant me a special grace. Which I seek to obtain in this novena. Amen. Concluding prayer. O remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly to you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without original sin, pray for us who have recourse to you. magsiupo po sandali para sa ilang alala. Una, ngayong Kapaskuhan, ang Social Services Ministry ay kumakatok sa inyong tahanan upang makiisa sa ating pamaskong handog. 2 proyekto ang maaari ninyong suportahan. Una, ang Bundle of Joy, kung saan mga marilitang pamilya ang ating hahandugan ng kanilang pang Noche Buena food packs. Tumatanggap po kami ng cash at goods donation. Ikalawa, Gift for an Angel Project. Mayroon tayong mahigit na 400 mga bata na beneficiaries ng ating feeding program at mga bata ng Katolago
na ating bibigyan ng pamaskong regalo sa ating Gift for an Angel project. Para po sa mga proyektong Bundle of Joy at Gift for an Angel, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating parish office kung saan ninyo ibibigay ang inyong mga regalo. Maaari pong in cash or in kind ang regalo. Kalawa, magkakaroon po tayo ng 2 misa sa darating na simbang gabi. Isang 6 p.m. at 7:30 p.m. at sa ating Misa de Gallo ng 4:30 ng madaling araw. Maaari po kayong magpa-pre-registration sa opisina at ilagay kung anong oras ninyo gustong magsimba. Bibigyan po kayo ng QR code na gagamitin sa registration sa bawat araw na kayo ay dadalos sa misa. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sa November 8 na po ang kapistahan ng ating mahal na ina, the Immaculate Conception. That is Holy Day of Obligation. Kaya obligado ang lahat na magsimba sa araw na iyon. So may 2 misa po tayo, isa sa umaga, 6 o'clock, at sa gabi ng 6:00 din. At may procession tayo sa 5:30 ng hapon dito lamang sa Tierra Verde 1. At pagkatapos susundan ng misa, inaanyayahan po kayo na magsimba po sa araw na yon, no? The Feast of the Immaculate Conception. At mag-aalay tayo ng mga bulaklak, may pinoprovide ng bulaklak sa labas. Aalay natin sa imahe ng ating mahal na ina. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.